So this morning, we will talk on a subject called Renew Your Focus. Ayan. Kailangan natin, baguhin natin. Baka kailangan natin i-adjust yung focus natin, yung lente ng mga salamin natin. Nakakakita ka pero malabo ang nakikita mo. Nakakakita ka pero blurred ang yung nakikita. Maybe we need to refocus or kailangan natin ng renewal of our focus. Sabi mo sa katabi mo, mag-focus ka. Yan, wag mo munang istorbohin yung kapatid, no? Pag tulog siya, wag mong istorbohin. Hayaan mo lang, nakapokus siya eh. Okay? So tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po God for this morning. Lord, we allow your Spirit. Guide us, teach us. Lord, help us God to focus on your word. Ano man Panginoon ang aming alalahanin, gumugulo sa aming isipan. God, right now, we set aside all these things, Panginoon, at hinahayaan namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong anointing, God, ay dumaloy, Panginoon, sa umagang ito, Lord, sa iyong mensahe. Lord, ihanda mo ang aming puso, ihanda mo, Panginoon, ang aming mapapakinggan, at kami, Lord, ay mabago nito, O Diyos. Ama, salamat sa iyo, God, ang glory. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Are you ready? Ready na po ba? Yan, so ready na tayo. Maiksi lang po ito. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayo mawawalan. Okay, aminin po natin, sa totoo lang, sa panahon po ngayon, napakahirap na pong mag-focus. Tama. Diba? Magpipray ka na lang, pero naalala mo, marami ka pa palang gagawin. Lord, dami nga na lang ha. Dami ko palang gagawin. Hanggang sa buong araw, malimutan mo nang magpasalamat, manalangin sa kapatid mo. Di ba, meron pa nga nag-PM sa'yo, Pastor, pag-pray mo naman ako. Why? Because of too much worriness, too much things to do, na-distract na tayo sa dapat natin gagawin. We become out of focus. May kausap ba ako? Yan, so tingin sa pogi. Yan, focus lang tayo. Magdi-devotion ka na sana, pero biglang no? Biglang or may nag-notif sa Facebook mo. So yan, umaba na, hindi ka tuloy nakapag-devotion kasi nag-cellphone ka na. Are you with me? Mag-edit ka na sana ng videos, kagaya ni Michael. Gagawa ka na sana ng assignments mo. Pero isang scroll mo lang sa TikTok. Diba? Inabot ka na ng 2 oras. Biro mo, no? May gagawin ka ng mahalagang bagay na out of focus ka kasi na-distract ka ng isang tunog. Na-distract tayo ng isang website o ng isang TikTok na yan, inabot na tayo ng ilang oras. O na-distract tayo ng TV, ng Netflix, o nung kung ano man mga distraction. Na-distract tayo, we become out of focus. At ang kalaban po ng focus, ayan, is what we call distraction. Sabihin nyo nga, distraction. Yan. So marami pong distraction, iba-iba po yan. Pero to sum it up, mahalaga maintindihan natin, ano ba yung bagay na dapat inaalaw natin at hindi natin inaalaw sa mga distraction na to. At ang distraction na to, maaring sumira ito sa pananampalataya mo, yung distraction na yan, maaring sumira rin ang buhay mo. Nagdadrive ka lang naman, diba? Tapos may magandang bebot na dumaan sa tabi mo. Diba? Ang tawag doon ay distraction. Tama ba? Michael? Nakikita lagi sa Michael, yung mga rider. Diba? Hindi lang rider, kahit 4 wheels ka. Diba? Natidistract tayo. Nakikinig ka na lang ng preaching ni pastor. Tapos may biglang nahulog, may nag-ingay, o may batang dumaan dyan. Ang tawag doon ay distraction. Napakaraming distraction. At alam nyo ba that this distraction is the enemy's silent weapon? Grabe, no? Weapon ito ng demonyo at kumaatake siya, hindi mo alam, silently, para siyang may silencer. Pinapatay ka na, hindi mo pa alam. May kausap. Diba? Ito pong distraction, hindi kanya kailangan gawing, hindi niya kailangan gawan ka ng malaking kasalanan para malayo ka sa Diyos. Kailangan ka lang niyang gawing busy or ma-out of focus. Silent weapon.
Ba? Distraction is a silent weapon. Sabi nga, kapag distracted ka, you are not necessarily doing bad things, but you are definitely missing the best things. Tama. Hindi po lahat ng distraction ay masama, pero hindi po lahat ng distraction ay nakakabuti. Karamihan sa mga distraction na yan, nami-miss natin yung best dahil pinagpapalit natin sa good. That something good, something better. Pero hindi natin alam, distraction pala yon para maabot natin o maramdaman natin yung best ni Lord. Distraction means simply losing focus. Sabihin nyo nga, losing focus. Yan. May kilala ba kayong ganyan? Katabi na si Mrs. pero nawawala sa focus. Diba? Kaya yung reaksyon, diba? Parang ganyan. You know what? Ang distraction po, wag po natin baliwalain ang mga distraction. Kasi a simple distraction may lead us to major distraction. May kausap. Isang distraction lang habang nagdadrive ay pwedeng makapatay. Isang segundo lang, pwede kang makapatay. Ako po, nangyari po sa akin yan, twice or thrice, na nagdadrive po ako, pero mabait pa rin ang Diyos sa akin. Nagdadrive po ako ng tulog. Simula po dito sa Shell gasoline station ng Banga, hanggang doon sa sakay ng tricycle ng Banga, tulog po ako noon. Nagulat na lang ako, praise God, kasi yung kalsada roon ay lubak-lubak, kaya ako nagising. Many times nakakatulog po ako, kaya bawal po sa akin mag-drive ng walang katabi or walang pagkain. Pag may pagkain ako, gising ako. Kaya ako nangalawa. Diba? Pag wala po akong pagkain sa biyahe, lalo na kapag ang sasakyan na hindi aircon, mas nakakaantok. Kasi yung sasakyan ko dati hindi aircon, pag tanghaling tapat, nako, alam niyo po yon, iba ang antok ng hanging mainit. Are you with me? Nadidistract tayo. That's why, kaya nga, sabi po sa ating pong LTO, Republic Act 10913, yung Anti-Distracted Driving Law. Kung alam niyo po ito, bawal sa mga driver ang gumamit ng cellphone or anumang gadget habang nagmamaneho o nakahintuman sa stoplight. Ha? Hindi ko alam yon. Bawal palang mag-text sa stoplight? Yes. Kasi anytime pwedeng magguyan. At pag nagguyan, pwedeng mabangga ka. So that's why, bawal pala yon. Kahit yung maliliit na cellphone, bawal yan. Pwede yan, kung meron kang earphone, sa mga rider, exempted po sila. Pero dapat may earphone yan at bawal sagutin o hawak yan. That is according to Anti-Distracted Driving Law. May kausap. So, ayun po yung isa sa mga distraction na pwedeng pumatay. Diba? Kaya nga, distraction is equivalent to distraction. Katunog, no? Simpleng distraction, ba? Distraction now, distraction later. Are you with me? Simpleng pagpapabaya, di ba? Simpleng hindi pagpansin, sa susunod ay distraction. Distraction kills. Distraction may kill our plans. Distraction may kill your plans. May mga plano kayo, this 2026, sinulat nyo yan. Pero pwede mamatay yan. Distraction may kill your purpose. And even distraction may kill your strength. Malakas ka ngayon, pero bukas ba't nanghina ka na naman? Kasi na-distract ka. Excited ka itong 2026 eh. Pero may nangyari hindi maganda, na-distract ka na. May kausap. Biro mo, ang ganda na ng plano mo this year. Ang ganda ng plano mo. Marami kang plano na magaganda para sa ministry, para sa family, para sa sarili mo. Tapos na-distract ka, then aayaw ka na. Parang tayo lang, di ba? Ito lang, nagsimula tayo mag-diet, di ba? Talagang we're excited, nag-enroll ka sa mga fitness gym, tapos na-distract ka ng hamburger, kaya nag-only rice ka na. Ganun ba yon? Konting distraction lang, konting tamis lang ang nakain mo, balik ka na naman sa only rice. Sabi mo sa katabi mo, aray mo. Di ba? Hindi aray ko.
Aray natin. Sabi mo this year, babalik ka na sa life group. Ba? Sinabi mo yan, oh, gusto ko mag-commit sa iyo, ayusin ko ang relationship ko sa iyo, ang devotion ko, ang life group ko. Pero anong anyari? Na-distract na naman tayo. Ba? Huminto na naman tayo sa magandang layunin, magandang mithiin at purpose because of distraction. May kausap ba ako? Now, magbibigay lang po ako ng ilang muka. 3 lang naman. Mamaya may iba pa. 3 muka. Ano ang iba't ibang muka ng distraction? Gusto niyo malaman? Paano ba tayo na out of focus or nadidistract ng demonyo na hindi natin alam? Na-distract na pala ako. Sa totoo lang, hindi natin nalalaman na na-distract na pala tayo. Late na. Kaya ngayon pa lang, maaga pa lang, alamin natin ano yung mga bagay na pwedeng mag-distract sa ating mga Kristiyano. I'm going to expose or to share the 3 Ds of distraction. 3 D, ilan? 3. Number 1, the distraction detour. Sabihin nyo nga, detour. Yan. O, bigyan natin ng ibang kahulugan na maling direksyon. Are you with me? Di ba minsan tayo, kapag nag-one-way si kapitan, si barangay, or one-way, di ba meron detour yan. Kaya lang, di niya sinasabi, bawal dumaan dito, one-way. Saan po ako dadaan? Kaliwat kanan yon. Diba? Ang nangyari, nagkaroon tayo na mamali na yung ating direksyon. Lalo na kung wala ka pang Waze. Minsan nga si Waze, nagmamali rin ng direksyon. Diba? Ang distraction minsan ay parang Waze na nag-error. Tama po ba? Na-experience na po ba kayo na yung Waze mo, nalito na, paikot-ikot na, nag-ikot-ikot na gano'n, hindi niya na alam. Tapos binabalik ka lang sa dati mong pinuntahan. May kausap pa ako. Kasi, there is distraction. Dahil sa distraction, or tayo kasi na-distract, mali yung naipin mo, tapos bigla mong babaguhin habang nagdadrive ka, papalitan mo yung location na pupuntahan mo, bigla ka nag-shift ng location. So anong nangyari? Nag-e-error si Waze. Kasi minsan si Waze, meron yung way na kung saan avoid P-race, avoid toll fees, na hindi mo napindot, nasa ibabaw ka na. Doon nag-e-error po siya. Amen po ba? At tayo man, dapat imbes na holy living ang punta, napupunta tayo sa huling living. Ba? Again, holy living dapat, pero distraction ang punta, kundi huling living. Isipin mo, sabi ko nga kanina, nagdadrive ka lang, 1 segundo ka lang tumingin, pwede ka ma-aksidente or pwede kang maka-aksidente. You know what? Ganon din po sa spiritual life. Ang distraction po, hindi lang yan sa physical. Ang distraction ay pwede rin mangyari sa spiritual. Isang tingin lang sa layaw ng mundo, pwede tayong ma-derail, mawala tayo sa linya. Di ba? Mabaklas yung ating pong riles because na-distract tayo. May kausap. Sabihin nyo nga, Ebat Adan. Kilala nyo ba si Ebat Adan? Pakita mo nga. Ba? Hindi ba't si Lord ay may malinaw na instruction sa kanila? May malinaw na instruction na binigay ng Lord sa kanila. Bawal kayong kumain sa bunga ng tree of good and evil. Ba? Bawal kang kumain dyan na malaman mo ang mabuti sa masama. You know what? Alam niyo ba na hindi lang kumain ang pinagbawal sa kanila? Pinagbawal, sabi ni Lord, bawal din nilang hawakan ang puno. Bawal din nilang hawakan yung bunga. Diba? Biro mo, hindi lang pala pagkain ang pinagbawal. Paglapit pa lang, paghawak pa lang, bawal na. Lumapit ka. Hinawakan mo. Kinain mo. May kausap. Bago sila na-deceive, they were distracted. Tayo man, hindi ka agad tayo bumabagsak. Hindi ka agad tayo nadideceive. Maybe because we are just distracted. May kausap. Kung natutokso man tayo ng mundo, sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibigay o huwag kang tatagay. Diba? Mga lalaki dito. Kung tayo man ay tinutokso, parang apple. Oy, apple red. Oy, wine red. Oy, red horse. Diba? Tinutokso tayo ng mundo, huwag kang tatagay. Ako po dati, no, you know what, Kristiyano na ako. Pero minsan, dahil nayaya,
sa daanan ng mga kaibigan ko dati sa basketball sa Pineapple. King, tara, shot naman dyan. Yung isang shot mo, pinagbigyan ka. Sa susunod, ganun ulit. Kaya kung tayo ay kanilang tinutokso, una, huwag kang tatagay, huwag kang sasama. Usama ka naman sa amin. Minsan lang naman to eh. Yung minsan mo, madalas na. Kaya may sabing, gaano kadalas ang sometimes. Diba? Gaano kadalas ang minsan. Diba? Huwag kang oo. Pag nayaya ka, huwag kang oo. Matuto po tayong tumanggi. Sabihin mo sa katabi mo, pas ako. Pasti, sabihin mo nga, pas ako. Bagay na bagay, no? Pastor ako, bawal ako. Pas ako. Pastor ako. Matuto po tayong tumanggi. Tanggihan po natin yung isang simpleng alok kasi it is a distraction. May kausap. Another example. Kilala niyo si Samson? Pakita mo nga yung picture. Si Samson, malinaw din na may instruction si Lord sa kanya. Ano instruction? Bawal ang alak kasi pag may alak, ayan, bawal ang alak, bawal magpaputol o magpagupit ng buhok kasi manghihina siya. At higit sa lahat, bawal ma-inlove sa foreign women. Pwede naman siya ma-inlove sa kapwa niya, Israelita, pero itong si Samson, lahat na lang ng bebot sa ibang bansa, gusto niya. Nakatatlo yata o nakaapat siyang babae, paiba-iba. Grabe, no? Malinaw instruction, no to foreign women. Pero itong si Samson, distracted sa mga babae. Mga lalaki, distracted ba tayo sa mga babae? Oh, sumasagot ha? You know what? Anong lesson po natin dito? Pag may asawa na, bawal nang ma-inlove sa iba. May asawa na eh. It's a no-no. Pag may asawa na, kahit pogi ka pa, kahit sexy pa siya, bawal ka nang ma-inlove sa iba. At ikaw dalaga o binata, kung may asawa na yung tao, kahit bilib na bilib ka sa kanya, bawal ka pa rin ma-inlove sa kanya. Yeah, amen dapat. Kilala yung si Lot. Hindi si Lot and Friends ha. Si Lot sa Bible, yung kamag-anak ni Abraham. Yung asawa ni Lot, hindi ba't nakatira sila sa Sodom at Gomorrah? At malinaw din ang instruction ni Lord sa kanila. Lot at ang asawa mo, sabi ron, pag alis nyo ng Sodom at Gomorrah, ang instruction, dire-diretso lang at wag lilingon. Delikado talaga yung paglingon-lingon na yan eh. Di ba? Huwag liningon. Ibig sabihin lang, huwag na tayo matukso sa dati nating pamumuhay. Uy, dati ganito ginagawa ko. Diba? Umalis ka na, huwag mo nang lingunin. Kasi magiging bato ka. Magiging asin ka. Magiging estatwa ka. Madudurog ka. Tama? Ito ang intake natin. Kung susunod ka kay Lord, huwag ka nang kung susunod ka kay Lord, huwag nang tumingin sa likod. Kung susunod tayo kay Lord, huwag nang palingon-lingon sa likod kasi mababangga tayo. Delikado yun. Nagbago na tayo, merong Kristiyano ka na, huwag ka nang palingon-lingon pa. Diba? Konti lang naman eh. Shot lang naman eh. Diba? Konting kindat lang naman eh. Yung mga konti na yan, ang tawag dyan, distraction. Diba? Distraction yan. Konting chat lang naman eh. Kamusta na you? Where na you? Kumain na ba you? Bawal nga eh. Chat ka ng chat. May butiki. Kapag na-distract po tayo, mga kapatid, nakikinig pa po, kapag tayo po yung na-distract, nawawala po tayo sa tamang direksyon. Tama po ba? Kapag distracted ka, hindi mo na nalalakaran yung purpose mo. Kapag distracted tayo, nawawala tayo sa alignment. Wala tayo sa wisyo, naiiba yung ating pumupurol yung ating discernment. Diba? Nagiging sensitive na tayo sa mga offense. Hindi na tayo
decide ng tama. Di ba? Lahat ng ating ginagawa ay base sa pakiramdam. May kausap pa ba ako? Bakit po? Kasi kulang na po tayo sa intake ng word. Kulang na po tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga dapat, hindi lang tuwing Sunday tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Diba? Kung tayo po ay kumakain araw-araw para mabuhay, ganun din dapat yung ating pong intake sa Word of God. Kung araw-araw tayo kumakain, minsan nga, hindi lang araw-araw 7 times a day or 4 times a day. May ano pa yan, marami pa yung mga snacks. May kausap ba ako? Ang devotion po araw-araw. Diba? Dapat ang life group meron tayo at least once a week. Hindi lang po church service ang pakikinggan po natin, kahit pati life group. At mag-join din tayo sa ating mga network. May network ang men's, may network ang women's, may network ang YAP, ang youth. At ngayon po meron tayong bagong network. Ang senior, diba? Senior network. Ano ba magandang tawag? Senior. Yung narinig ko ng isang araw? Seniority? Ano na? Senyorita, bahala na po kayo. Mamaya po, imi-meeting po kayo ng leader po natin. At nais ko pong ipakilala sa inyo. Pwede bang tumayo? Ang leader po ng aming senior group, si Pastora Christy Brescio. Yan. Salamat po, Pastora, sa pagtanggap. Sa lahat po ng nangangailangan po ng blood pressure. Yan, lapit lang po tayo kay Pastora. Palalakasin niya po kayo. Diba? Sa tulong po ng Panginoon, palalakasin kayo physical, spiritual. Yan po ang ministry ni Pastora. Bubuhay ng inyong mga dugo. Diba? Lahat ng mga tatay at nanay natin na senior na, parang kasama ako dyan, Pastora. Senior din ako Okay, sige, joke lang. Ano ba yan? Okay, umatin din po tayo ng ating pong mga night of prayer. Kasama po yan sa ating pong dapat maging pakikinig. At kung gusto mong sumagot agad si Lord sa panalangin mo, be persistent, dalasan mo ang pananalangin. Minsan, sumama po tayo sa morning seekers. Baka yun lang ang kailangan para sabihin ni Lord, ay, seryoso ang anak ko. Diba? Nakikisama sa panalangin, at baka doon tayo sagutin sa ating panalangin. May kausap ba? Itama po ang direksyon, magpa-align po tayo sa Panginoon. May kausap? Amen? Itama po natin yung direksyon natin at magpa-align tayo sa Panginoon. Pero hindi po matatama ang direksyon kapag mali ang puso. May kausap? Hindi matatama ang direksyon kapag mali ang puso. Kahit saan man tayo mapunta, kahit saan man tayo pumunta, kung hindi okay o hindi tama ang puso, hindi direksyon ang problema. Puso ang may problema. May kausap. Amen? So that is detour. Huwag tayo ma-detour, kundi magpatama tayo ng direksyon. Pangalawa, another distraction is distraction of delay. Sabihin nyo nga delay. Parang nakaraan may delay din. Pero ibang delay yon. This time, ito po yung mga nasayang na panahon. This distraction is sayang. Sabihin mo nga, sayang. Ayoko na. Diba? Sometimes, you know what? Sometimes, distraction doesn't change your direction, but it steals your time. Pakita mo nga. Distraction doesn't change your direction, but it steals your time. Amen po ba? Yung direction mo, yan naman talaga direction mo Pero hindi direction na nagiging problema na, kasi kanina direction, yung detour. But, baka ang problema hindi yung direction, baka ang problema yung oras mo. Nananakawan na pala tayo ng oras dahil sa mga distraction. Maganda naman yung plano mo, tama naman yung purpose mo, pero bakit hindi mo ma-execute? Bakit hindi mo na-execute? Why? Kasi distracted ka. Ang ganda ng plano, very good. Diba? Gawin mo yan, gawin natin yan. Pero hindi mo malakaran, hindi mo ma-execute kasi distracted tayo. Sabi ni Paul,
Ephesians 5:15 to 16. Look carefully how you walk. Tignan mo kung paano ka mamuhay. Di ba? Not as unwise, but as wise. Mamuhay daw tayo na parang marurunong or may wisdom. Paano ang may wisdom? He make the best use of his time. Why? Because the days are evil. Ang taong marunong, ginagamit niya ang kanyang oras ng tama. Kaya bawal akong mag-overtime. Tama? Gamitin natin, di ba? Making the use of our time. Nadidistract tayo because of we lose our time. Paano nangyayari yan? Pakita natin. Procrastination. Di ba? Yung mahilig tayo mangako, gagawin ko to. Pastor, gagawin ko to. Di ba? Puro procrastination. Puro lang tayo sabi pero hindi ginagawa. Procrastination po yan. Or another term ng distracted by time, yung salitang manana habit. Di ba? Yung meaning niya sa Tagalog, 5 minutes, mamaya na, wait lang. Ganyan ba tayo? Nag-alarm na yung alarm clock mo. May alarm pa uli. Hindi, ano ba purpose ng alarm? Di ba para bumangon ka na, gumising ka na? Ang sagot mo kasi, 5 minutes more. Hindi mo alam, tapos na yung 5 minutes mo, tulog ka na. Distraction leads to distraction. Kasi kakamamaya na. Mamaya na, later. Meron tayong poor time management. Dapat ayusin. Ayusin po natin yung ating po mga oras. May kausap ako. Oras sa pamilya, oras sa trabaho. Di ba? Kung nagtatrabaho ka, wag puro Facebook. Kung trabaho. Kung aral. Di ba? Para hindi yung kailan ka nag-aaral, saka ka nagpapaligaw. Di ba? Kung kailan may asawa ka na, saka ka naglalaro. Diba? Laro ka ng laro, may asawa ka na. Mali ang paggamit natin ng panahon. Because of distraction, nasayang ang panahon. Nadidili yung plans, nadidili ang purpose, dahil sa maliliit na distraction. Diba? Ano pa mga example nito? Hindi ko nilagay dyan yung mga last minute cramming. Estudyante ka, nagka-cram ka, nako, late na ako. Yung laging late. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Ba? Ano tong laging late? Late, di ba? This is an example of distraction by time. Distraction by delay. Di ba? Yung word na late, in-apply mo na sa lahat. Late pumasok sa school. Di ba? Dahil nasanay kang late sa school, late kang pumasok sa work. Tapos may kausap kang tao, late ka sa appointment mo. At late ka rin kay Lord. Late tayong appointment kay Lord. Late tayo sa church. Di ba? Even sa submission, late tayo ng submission. Maging sa kuryente, sa anumang mga bills. Di ba? Nagbabayad lang tayo kapag meron ng connection. Again, sabi mo sa katabi mo, aray. Aray mo, di ba? Aray mo. Diba? Late. Lahat na lang ginagawa natin late. And this is part of delay. And all of these are distraction na dapat matutunan po natin. Na dapat natin tanggalin sa buhay natin kasi nagpapabagal po siya ng ating goal, ng ating objective, ng ating purpose, ng ating mission. May mission tayo sa Panginoon pero bumabagal dahil ang daming distraction. Mga social media distractions. FB, mga Reels, mga TikTok, mga Netflix. Diba, yung Netflix mo, hindi naman masama manood. Pero ang pinapanood mo, sumpa. Diba, pambihirang series yan. Diba, 501. Diba, hindi matapos-tapos ang series mo. Diba, sa church may series break na, ikaw wala pa. Are you with me? Distractions of delay. And number 3, maybe, ito po distraction natin is what we call the distraction of distance. Sabihin nyo nga, distance. From a distance. Diba? Mga nalayong relasyon. Lumayo ang relasyon mo, nagkaroon ng distansya. You know what? Kapag distracted ka, hindi mo namamalayan na malayo ka na o napalayo ka na pala sa Lord.
Dahil doon, hindi mo na nararamdaman ang presence ng Lord. Hindi ka na makapag-pray. Nahihirapan ka na mag-Bible study. Nahihirapan ka na umatin ng church. Why? Kasi you decide from a distance. Lumayo na tayo. Why? Because we are distracted. Not for doing the activities of the Lord. Why? Because you choose to be distant. At yung distant na yun ay distraction. May kausap ba ako? Si Lord naman, hindi naman umaalis eh. Ang totoo, baka masyado lang maingay yung paligid natin. Kaya yung tinig ni Lord, si Pastor ang pangit ng message. Boring, ang haba-haba. Why? Maybe because hindi naman umalis si Lord eh. Ang nawala kasi distracted tayo sa ingay ng nasa utak mo. Sa ingay ng napapakinggan mo. Parang si Martha. Kilala niyo si Martha? Kapatid ni Mary of Bethany, na kapatid ni Lazarus. Sabi po sa Luke chapter 10, verse 40, ito po yung ginawa ni Martha. Minsan si Jesus ay dumalaw sa kanila para mag-fellowship, mag-aral. Pero etong si Martha, ano nangyari? Martha was distracted with much serving. Magluto ka ng puto, magluto ka ng carbonara, magluto ka ng itlog o ano man lulutuin mo. Diba? And she went up to him, he went up to the Lord and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Lord, hayaan mo ba? Wala ka bang concern? Yung kapatid ko, hindi man lang tumutulong sa akin. Pagsabihan mo siya. Tell her to help me. You know what? Tayo ba ganyan? Naglilingkod naman, nagsiserve naman para kay Lord naman. Sa sobrang distracted ni Martha, nagawa niyang utusan si Lord. Biro mo si Lord, inutusan mo. Tell her then to help me. Grabe. Sabi niyo nga, grabe. Sa sobrang distracted ni Martha, nagawa niyang, hindi lang utusan, nagawa niyang i-judge si Lord. Lord, do you not care? Hindi ka ba concerned? Lord, hindi ka ba concerned sa nangyayaring ito? May kausap pa ba ako? Ano nangyari? Tanong, mali bang paglingkuran sa Jesus sa kusina? Mali ba? Mali bang ipaghanda sa Jesus ng maraming pagkain? Tama? Maging tayo rito, may pagkain tayo eh. Mali bang maghanda kapag night of prayer? Hindi po mali yun. So ano ang mali? Sabihin nyo kasi, yun yung una, distracted kasi siya. Distracted ang utak, distracted ang puso. Kaya kasunod yan, distraction. Bakit distracted? Kasi mas naging busy siya sa kingdom, naging busy siya sa ministry, at hindi sa king. May kausap. Baka tayo ganun din. Busy tayo sa ministry, pero malayo na pala tayo sa Panginoon. Walis tayo ng walis. Walis tayo ng walis. Nandun na tayo sa hagdanan. O hindi na natin marinig ang message ng Lord. Galaw tayo ng galaw. Kilos tayo ng kilos. Walang mali doon. Pero ang mali kapag distracted tayo, nalalayo tayo sa Panginoon. Kung gusto lang natin mag-perform at ayaw natin makinig, delikado po yun. You know what? Mas concern ang Diyos sa'yo kaysa sa ministry mo. Ayun po ang totoo. Kahit hanapan na pa natin sa Bible, laging ganon. Mas concern si Lord sa atin kaysa sa ginagawa natin o sa ministry natin. Mas gusto ni Lord kasi ang intimacy kaysa sa ministry. May kausap ako. Diba? Unahin muna natin ang puso kay Lord bago ang ministry sa Lord. Amen po ba? Amen? Mabuti po ang ministry, mabuti po ang maglingkod, pero hindi po siya ang priority ni Lord sa atin. Laging ang chinecheck natin, lagi ni Lord sa atin, character. Anak, ang puso mo. Yung, puso mo, anak, high blood ka. Laging chinecheck. May nangyaring ginagawa si Lord, inaalaw niya yun. Why? Kasi gusto niyang ayusin ang puso natin. Kung hindi nangyari yung bagay na gusto mong mangyari,
Ang inaayos ni Lord, hindi naman yung sitwasyon eh. Ang inaayos ni Lord, yung puso natin. May kausap. Hindi natin maririnig ng malinaw ang tinig ng Diyos kung hindi tayo uupo at makikinig sa paanan ng Lord. Di ba si Martha, si Mary, ang busy-busy si Martha, oh. Pero etong si Maria, eto si Lord, oh, nagsasalita. Alam mo yung Greek word na ginamit po doon? Tulala si Mary. Focus. Sabi niyo nga, focus. Ba? Dapat focus po tayo. Kung gusto natin matanggap ang blessing ni Lord, priority ni Lord yung pakikinig kaysa sa anumang ginagawa natin. Amen po ba? God gave us shepherd para pagpastoran po tayo. Pag nasa church ka, ibig sabihin lang, mayroong magpapastor sa atin. Tama po ba mga bata? Gusto niyo ng pastor? Diba? Walang Kristiyano na mag-isa. Kaya nga po tayo nasa church para tayo ay makinig. Walang Kristiyano na walang nagpapastor. Dapat may nagpapastor pa atin. Hindi pwedeng tayo lang at si Lord. May church. It's biblically. Dapat we are connected in the church. May kausap ako. Now, eto na. Paano tayo makakabalik? Kanina, sinabi ko distraction. Paano tayo babalik sa focus? How to renew our focus? 3 F's. F's of focus. Number 1, fix your eyes. Fix your eyes on Jesus. May kausap ba ako? Hebrews chapter 12 verse 2. 3 lang ito. Fixing our eyes on Jesus. Bakit? Kasi si Jesus is the pioneer and the perfecter of our faith. Ibang salin niyan, Jesus is the author and finisher of our faith. Huwag po tayong titingin sa tao. Kasi kung sa tao tayo titingin, matitisod lang tayo. Hindi natin mahanapan ng, ano ba yan? Ang gara naman ni leader, ang gara naman ni mentor, ang gara naman ni pastor. Bakit ganyan siya? Ang tingin po, sabi ng Lord, ang tingin, sabi ni Pablo, ang tingin ay kay Lord. May kausap ba ako? Naalala niyo si Peter? Si Peter, di ba, naranasan niyang lumakad sa tubig. Grabe, no? Kung si Jesus Christ nakapaglakad sa tubig, si Peter pala ay kaya ring maglakad sa tubig. Paano niya nagawa yon? Di ba? Nagawa niya yon dahil nag-focus lang siya kay Jesus. Tama? Di ba sabi ni Jesus, sabi ni Peter, Lord, gusto kong pumunta dyan. Tara, punta ka. Anong ginawa ni Peter? Bumaba sa bangka, tumungtong sa tubig, sa dagat, naglakad, samantalang napakalakas ng ulan at bagyo. Pero itong si Peter, nagawa niya maglakad sa tubig kasi siya ay focus kay Jesus. Lesson learned. Ang focus ay hindi ibig sabihin na mawawala ang bagyo. Ang focus ay pagpili na tumingin sa master ng bagyo kaysa sa bagyo. May kausap. In this world, we will have troubles. In this world, we will have storms and tribulations. Kasama sa buhay yan. Hindi yan bisa-basa aalisin ni Lord. Minsan kasama yan. Pero ang gusto ni Lord, sa kabila ng bagyo, ang focus, hindi sa bagyo, kundi sa lumikha at kayang patigilin ang bagyo. Amen po ba? Focus lang. Huwag kang mag-focus sa sakit mo. Mag-focus tayo sa sinasabi ng Lord sa iyo. Huwag tayo mag-focus sa sakit na nararamdaman natin. Mag-focus ka doon sa nagpapagaling at kayang magpagaling ng sakit mo. Amen. Ganun naman ang Lord eh. Dapat tama ang focus natin. Ang laki ng problema, ang daming problema, pero mas malaki ang Lord natin kaysa sa problema. Again, church, huwag tayong titingin sa tao kasi madi-disappoint tayo. Pwede tayong matisod kasi hindi siya perfect. Pero si Lord, pwede kang tumingin kasi siya ay perfect. Amen. Number 2, aside from picture focus or picture eyes on Jesus, number 2, anong gagawin natin para makabalik sa focus? Filter the noise.
Sabihin nyo nga, filter. Salain daw natin yung noise o yung what we say, distraction. Amen? I-filter natin. Kung ang cellphone mo para gumanda ang mukha mo, di ba't pinipilter mo? Lalo, dapat yung pumapasok sa'yo, yung napapakinggan mo. Yung mga distraction na yan, dapat i-filter mo. Salain mo. Hindi lahat ng pumapasok o naririnig mo, tatanggapin mo. Hindi lahat ng good things ay God things. Is that an amen? Hindi lahat ng mabuti ay God things or kalooban ng Diyos. May kausap. Pastor, mabuti naman yan. Mabuti nga, pero hindi yan ang purpose ni Lord sa'yo. Minsan ang distraction ay hindi naman masama, pero ginagawa ka nitong sobrang busy para mawalan ka ng oras sa mas maganda at tama. Again, ang distraction ay minsan ay hindi naman talaga masama, pero ginagawa tayo nitong busy para mawalan tayo ng oras sa mas maganda at tama. Mabuti naman, hindi naman masama, pero meron pang mas mabuti at mas maganda dyan. May kausap ba ako? Linawan natin. Mabuti ba ang mag-exercise? Mabuti ba ang mag-gym? Mabuti ba ang mag-basketball? Shoot mo ang ball. Diba? Amen? Mabuti. Pero paano kung masabay sa life group mo? Paano kung masabay sa NOP tapos ikaw ang frontliner? Hindi ba't nagiging masama dahil hindi nakakabuti sa nakakarami? Mabuti ang mag-ehersisyo. Mabuti ang mag-jogging. Pero, if we have an assignment, gawin po natin yung mas mabuti at mas tama. Tama po ba? Masama bang maligo sa beach? Masama bang mag-outing? Hindi. Basic na sagot, hindi. Pero wag naman natin isagot. Wag naman natin laging itapat ng Sunday. Diba? Pati yung labadami. Labango, diba? Diba? Wag nating sabay. Patapusin niyo muna si pastor, tapos maglaba na kayo buong buhay niyo. Kung gusto niyo talaga maglaba. Diba? Pagdating ng 12, sige 12, maglaba na kayo. Pero pag wala pang 12, please lang. Baka kaya niyo na i-sacrifice yung isang damukal na labahin mo. May washing naman. May labandera naman. Baka pwede Monday ka na maglaba. Patapusin mo muna si pastor. May kausap ba ako? Piliin po natin. I-filter po natin yung mas maganda kaysa doon sa maganda lang. May kausap. Kaya pa. Yung mga trabaho po natin, mabuti po? Mabuti po bang may trabaho? Tama? Mabuti po yung mga trabaho natin. Pero kung buong buhay po natin, hindi tayo makaalis sa trabaho natin, may maling priority po tayo sa totoo lang. Again, mabuti po ang ating mga trabaho. Pero kung buong buhay natin, doon lagi ang oras natin, parang may mali. Mali po ang ating priority bilang Kristiyano. Diba? Hindi ba nung wala kang trabaho, nilalapit pa natin sa Panginoon, Pastor, pag-pray mo po ako. Brother, pag-pray niyo po ako. Di ba't ganun tayo? Nung wala tayong work? Bakit nung nagkatrabaho ka na, where na you? Hindi po ako nagpaparinig, nagpipreach lang po. Diba? May kausap po ba ako? Dapat, ibigay natin yung kay Lord. Kasi siya naman nagbigay ng word sa atin eh. Tandaan po natin, sabi ng James, life is a mist. Ang buhay po ay parang hamog. Alam niyo yung hamog? Hindi hinog, hamog. Ang hamog po, tubig po yun na maliit. Nakikita mo ngayon, maya-maya, lumingon ka lang, wala na. Ganun po ang buhay. Maaring okay ka ngayon, pero dahil hindi ka nakapokus kay Lord, mas priority mo yung pera mo, baka bigla ang bawiin sa'yo yan. Ganun po ang buhay. Kahit manalo ka pa ng loto, kapalit naman ang iyong buhay. May kausap ba ako? Amen? So piliin po natin, i-filter po natin yung mga distraction po natin. Dahil hindi lahat ng good things ay God thing.
Hindi lahat ng dream mo ay purpose yan ng Diyos sa'yo. Amen? Tulad ni Mary, pinilter niya kung saan mas malulugod ang Diyos. Diba? He focused on the one thing. Mas piliin natin yung presence kaysa sa performance. Piliin natin yung one thing. Ayun po yung pinili ni Maria. At hindi yun aalisin daw sa kanya. You know what? Kung tama ang pagpili, sa totoo lang, sa simula, tama pinili mo, hindi yun aalisin sa'yo. Sana piliin natin ang tama. Kilala niyo si Nehemiah? Pakita mo nga yung building. Nehemiah, hindi ba't si Nehemiah yung building the walls of, anong wall yun? Wall of Israel? Di ba sabi ron, habang tinatayo ni Nehemiah ang pader ng Jerusalem, inaasar siya or binubuli siya, tinataka siyang i-distract nila Sanballat, nila Tobaya, yung dalawang makulit na yon. Diba? Sinabihan siya ng mga kaaway niya, yung mga nanggagaling-galingan, o bumaba ka dyan, mag-usap muna tayo. Pero ang sagot ni Nehemiah, no, I am carrying on a great project and I cannot go down. You know what? Alam niyo ba kung ilang beses niyaya si Nehemiah para pigilan siya, para kausapin ilang beses? Sabihin niyo nga 4. At 4 na beses din siyang tumanggi. May kausap ba ako? Tayo po ba, ilang beses na tayong tumanggi kapag tayo ay niyayaya? 4 na beses na ba tayo? Si Nehemiah, kada alok, no. Just say no. Matuto po tayong tumanggi. I-filter po natin lahat ng yaya sa atin. Hindi lahat ng yaya ina-accept. Pinipili po yan. Anong lesson? Ang focus ay ang kakayahang sabihin ang no sa mga magagandang alok para masunod ang yes ng Diyos sa buhay mo. Is that an amen? Panghuli, samahan na po ako ni Ate Michael, Kuya Michael, Ate Michael. Number 3, last F is finish. Sabihin nyo nga, finish. Yan. Let us finish the race. Diba? Una, fix. Pangalawa, filter. Now we must finish. Ayun po ang tamang focus. Diba? Fix our eyes on Jesus. Focus, fix, filter. I-filter natin ang tama. Then we must finish the race. Ang focus ay hindi lang sa simula, kundi hanggang sa dulo. May kausap. Diba? 2026, January, ang ganda ng pasok. Hindi lang po tayo masigla ng January. Tapusin po natin hanggang December 28. Yung huling Sunday ba yun? 28 or 29, whatever. Tapusin po natin ang taon. We started strong and we will end strong. Hindi po tayo magpipinish ng week. Bakit? Kasi nawalan tayo ng gana sa gitna. Nawalan tayo ng passion, ng zest. Why? Because na out of focus tayo in the middle. May kausap. Patapos na po ang January. Next week is February na. Usapang puso na tayo. Pero ngayon pa lang, itama po natin yung ating pong focus. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Sabi ni Paul, I have focused, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Bawat isa po sa atin may layunin. Bawat isa po sa atin may binigay na assignment sa Lord. Sabi lang sa atin, anak, sinimulan mo yan, tapusin mo. Kasama ako dyan. Actually, yun si Lord eh. Huwag tayong lumakad mag-isa. Sasabihin natin, Lord, hindi mo ako sinamahan. Hindi. Kasama mo si Lord. Actually, tayo ang umalis kay Lord. Amen po ba? Si Apostle Paul, he focused on one thing. Diba? Si Mary, he focused on her one thing. Si Paul ganun din. Yung one thing niya, forgetting the past and straining toward the goal. Dapat we must finish the race. Tingin tayo sa dulo. You know what? Pag tayo po sa takbuhan sa track and field, ako po, runner po ako for how many years? Bago po ako nag-basketball, track and field po ang sports ko. 200 meter, 400, 800, 1,200 meters.
tumatakbo po ako nung high school. Maraming beses I got medals. Maraming medals po yun. Pero you know what? My point is, sa takbuhan, hindi kailangan ang tingin sa katabi mo, sa harapan, para manalo ka. Actually, pag tumingin ka sa katabi mo, bumabagal ka. Sa lahat ng runner, ang tingin, dun, sa malayo, sa finish line. Dapat ang takbuhin Kristiyano, hindi ito sprint. This is a marathon. Huwag tayong titingin sa katabi mo, uy, bakit siya? Uy, bakit siya? Ganon din. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Ang tingin doon sa finish line at doon nakaabang. Hindi si John Big, si Lord. Diba? Si Lord ang nakaabang sa atin. Let us finish the race. Amen po ba? Kasi kung si Paul tumingin lang sa dati niyang nakaraan, tumingin siya sa dati niyang buhay, uy, mamamatay tao ako. Uy, persecutor ako. Mamamatay ako na Kristiyano. Baka dahil doon, mangayaw na siya. Pero what Paul did is, he looked beyond. Doon sa purpose, sa objective. He forget the past and he moved forward. May kausap ako. Huwag tayong mag-focus sa ating mga past mistakes. Mag-focus tayo kay God na kasama natin magtatapos. Mag-focus at tapusin natin yung mga goals at purpose natin. Mag-focus at tapusin natin yung mga ministerial assignments po natin sa church. Assignment po natin sa family. Huwag kang mag-focus doon sa hindi mo assignment. Hindi mo assignment yun. Pagfokusan mo kung ano ang assignment mo. Are you with me? Minsan kaya nagkakaproblema, concern tayo masyado sa hindi mo assignment. That's why nagkakaproblema ka. Mag-focus ka sa anong assignment mo at doon ka mag-excel. God is calling us, all of us, this year, this month of January, to renew our focus. Identify the distraction. Ano ang pumapalit sa oras mo sa Panginoon? Distraction yan. Bilangin mo. Kailangan ba lahat ay a-accept mo? Kailangan ba lahat para lang sa pamilya mo? Social media, relationship, or overworking tayo? Ano yung mga distraction na yan? Ibigay mo sa Panginoon ang ating distraction, ang iyong distraction. Ibigay mo lahat ng bumibigat. Tama naman pero parang hindi. Mabuti naman pero parang hindi perfect, hindi maganda. Ngayong araw na to, kapatid, desisyonan mo. Ibalik sa Panginoon ang priority. Mag-commit po tayo. Mag-set ka ng oras na minsan patayin mo ang cellphone mo. Mag-set ka ng panahon na kung saan walang ingay, kundi si Lord lang ang pakikinggan mo. Kailangan nagkaroon ng oras mag-devotion na walang cellphone. Diba? Kaya ang tagal mo matapos kasi hindi ka nakapokus kay Lord. Is that an amen? Ngayon po, tatayo po tayong lahat at magpo-focus po tayo sa ating pagsamba at pananalangin sa Panginoon. Hallelujah! Awitan po natin ang Diyos. Let's give the focus of our worship, all praises, thanksgiving belongs to our God. Ibalik po natin sa Panginoon ang focus sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We give you glory, God. We give you praise.